tuwirin. Nagagamit ang salita ng Diyos para tayo ay tuwirin. Nagagamit ang Word of God para tayo ay tapikin, hindi lang tapikin, paluin. Nagagamit ang Word of God para tayo gisingin sa pagkakatulog po natin. Nagagamit ang Word of God para tayo ay bumangon sa anumang katamaran na mayroon tayo, especially sa pagbabahagi ng Word of God, sa pagdadala ng mga tao sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Share ko tong maikling testimony, hindi to kasama sa outline ko. Dapat patapos na tayo. After this, I'll give you the challenge question. Naalala ko, way back 2017, nag-work ako sa Northgate, Alabang with Sister Shai. Kasama din natin dito sa Zoom. I'm not sure kung nandito siya ngayon. Magkatabi kami nun sa station, sa computer namin. Tapos, yung computer namin, malapit siya sa exit ng daanan ng exit, sa exit ng mga agent. So, madaming dumadaan doon, lagi na agent. Pero mayroon dong isang bukod tangi na lagi ko siyang, iba yung pakiramdam ko pag nakikita ko yung lalaking yun. Pangalan niya ay Johnny. Sabi ko kay Shai, gusto kong sharean yun ng Word of God. Sa lahat ng taong dumadaan doon very specific. Yun lang yung sinabi ko kay Shai. Gusto kong share ng Word of God yung lalaking yun. Hindi ko kilala nung time na yun. Sabi ko, sana maging magka-team kami kapag natapos na tong training natin. Sana maging ka-team ko siya and I will share to him the gospel, the Word of God, the Lord Jesus Christ. And sa biyaya ng Panginoon, nung nakagraduate kami sa training ni Shai, naging ka-team ko yung lalaking yun. Madaming team doon siguro lampas 10 yung team, pero naging ka-team ko yung lalaking yun. Pero magkalayo yung computer namin. So, hindi ako makapag-share sa kanya ng Word of God. Hindi rin kami magkakilala, hindi rin kami ganun ka-close. Alam nyo, after ilang weeks, nag-chat sa akin yung isa naming ka-team habang nasa bahay ako. Sabi, Ren, si Johnny patay na. Tapos yung kabog ng dibdib ko, grabe, habang nasa kwarto ko. Kinonfirm ko pa, sinong Johnny? Sabi niya, si Johnny, yung ka-team natin. Sabi ko, what happened? Anong nangyari? Nalunod daw sa dagat. Alam nyo, nung time na yon, grabe yung iniyak ko sa loob ng kwarto ko. Hingi ako ng tawad sa Panginoon. Sabi ko, Lord, patawarin mo po ako. Baka you are giving me instructions. Baka hindi ako naging ganun ka-sensitive sa instruction mo sa akin. Kasi the fact na sa dinami-dami ng agents na nandun, gusto ko siyang share ng Word of God, possible instruction na yun galing sa Panginoon. But hindi ako naging sensitive enough to boldly and intentionally share the Word of God dun kay Johnny. Namatay siya. Hindi ko na-share ng Word of God. Grabe yung guilt, yung bigat na naramdaman ko nung time na yun. Sabi ko, Lord, patawarin mo po ako kasi baka binibigyan mo ko ng instruction to share your word dito sa ka-work kong ito, pero naging tikom yung bibig ko. Lord, patawarin mo po ako, hindi ko nagawa yung dapat kong gawin para dun sa katrabaho kong yun, para sa kaibigan kong yun. Kasi tinuring ko na rin siyang kaibigan kasi we are in one team. Kaya sabi ko, pag may pag-aakay sa akin ng Panginoon to share the Word of God to someone, hindi na ako magdadalawang isip. Sabi ko, Lord, mula ngayon, kapag meron kang ipinapagawa sa akin, especially about sharing the Word of God, susunod ako sa iyo. Pakikinggan ko yung boses mo. Magdadala ako ng mga kaibigan ko sa paanan mo. At nawa, maging challenge din yun sa atin. Dahil hindi natin alam
ang buhay ng isang tao. Nananatiling totoo ang Proverbs 27 verse 1. Favorite verse ko yan. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Huwag mong ipagyayabang ang araw ng bukas dahil hindi mo sure kung ano ang ilalabas ng araw ng bukas or kung buhay pa tayo sa araw ng bukas. Here's the challenge sa atin. Are you ready to be the kind of friend who lifts others up and brings them closer to Jesus? Sana mga kapatid, huwag tayong maging Zach sa mga araw po na ito. Sana maging kagaya tayo nung 4 na magkakaibigan na talagang nag-effort sila para dalhin yung kaibigan nila sa paanan sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Nag-effort sila, intentional sila, may pananampalataya sila. Kaya mga kapatid, sa mga araw na ito, mag-effort tayo, maging intentional tayo, patuloy tayong sumampalataya na yung mga kaibigan natin, madadala natin papalapit sa ating Panginoong Jesus. But, hindi pwedeng puro prayer lang. Prayer is very, very good. Pero kailangan din nating umaksyon. You have to open your mouth to share the gospel, to share the Lord Jesus Christ. Kung ikaw ay isang tunay na kaibigan. Nawa po dun sa message nating napakinggan, meron tayong natutunan. And naging eye-opener ito sa atin para hindi magpabanjing-banjing, hindi magpatamad-tamad bilang mga Christians sa pag-share ng Word of God. Saan ka ba dinala ni Lord na lugar? Or saan ka ba laging naroroon? Sa workplace, sa school, saang bansa ka man naroroon? Dapat kasama si Lord sa plano mo kung saan ka man naroroon. Dapat kasama siya sa ibinabandera mo saan ka man naroroon. So gamitin natin itong mga araw na ito to share the word of God and the love of the Lord Jesus Christ sa mga tao na nakakasalamuha po natin, especially sa ating mga kaibigan. The floor is open sa mga gusto pong mag-share ng kanilang takeaways doon sa message po na ating napakinggan. Unmute lang po kayo sa mga gustong mag-share nung natutunan po nila, realization doon sa message po natin na tunay na kaibigan. Sige po, unmute lang po kayo. Good evening, Brother Red. Good evening po kayo, Marvelous. Share lang din ako. So, yung nangyari sa'yo, parang nangyari din sa akin yun. Good evening, brothers and sisters. So, i-share ko lang yung naging karanasan ko rin yan eh. Yung katulad ng kay Brother Red. Pero nasirang ko kasi yun yung tao na yun. So, sundalo din yun. Mabait naman yung batang yun. Naging estudyante ko siya. Tapos, alam naman ng mga nahawakan ko na training na naging instructor ako. Pinapakilala ko talaga sa kanila yung Panginoon. Inuumpisahan ko yan. Pagka pumunta ako, sabi ko, okay. Parang una, takot sila sa akin eh. Tapos ipapakilala ko agad na, okay. After nyong maglagay ng mga kulambo, naset na lang yung mga gamit lahat. Mag-prepare na kayo para matulog. Pero bago matulog, mag-pray muna tayo. So, pinagpipray ko sila bago sila matulog. So, nangyari, yung kasama ko na yun, graduate na siya. So, private first class na siya. Nadisgrasya yun ng motor. Sabi ko, Agi, si Aguinaldo kasi kaya Agi yung tawag ko. Sabi ko, Agi, pinalo ka na ng Panginoon. Sabi ko, kailangan matuto ka dun sa pagkakamali mo. Kaya yung pag-inom ng alak, sabi ko, hindi talaga dapat yan. Na pinalo ka na, uulitin mo pa. Sabi niya, hindi na sir. Sabi ko, kilala mo ba yung Panginoon? Kilala sir, sabi niya. Nagsisimba ako. Sabi ko, hindi lahat ng nagsisimba ay lumalapit sa Panginoon. Yung iba na tumatawag sa Panginoon, hindi nakakapasok ng langit kasi wala silang koneksyon kay
sa Panginoon na kay Jesus Christ. Ngayon yung nangyari, disgrasya na siya. So kung sa amin physical ano siya, P3. Ang nangyari, na-operahan sa bilao na. So bukas na yung ano niya, yung ulo niya dito, wala nang bungo. Hindi ko akalain, napanaginipan ko siya eh. Napanaginipan ko siya, sabi ko, ba't nananaginip ako kay Agi? Tapos one time, may pumunta na taga St. Peter doon sa batalyon namin. Sabi niya, hinahanap niya si Agi. Sabi ko, naku, gabi ko lang napanaginipan. Tapos sabi ko, ma'am, ngayon kayo pumunta. Sabi ko, ano bang kailangan ninyo? Kasi may kailangan pa siyang hulugan this month. Umalis yung yung taga St. Peter Plan. Sakto naman dumating yun, yung si late Aguinaldo. Sabi niya, oh sir, sabi ko, Agi, may naghahanap sa'yo. Sinabihan ko pa siya na, bakit kasi pinaghahandaan niyo yung kamatayan ninyo? Sabi ko sa kanila, alam niyo, sabi ko, dapat yung kamatayan, bago kayo mamatay, makilala niyo yung Panginoon. So, ang nangyari, hindi siya nagsasalita sa akin na na-disgrasya pala siya ulit. So, ang nangyari, nag-internal bleeding yung utak niya na ano pala ng dugo. Hindi siya nagsasalita sa akin. Sinirang ko siya, sabi ko, ganito yan. Kung pinalo ka, sinabihan ka na ng Panginoon, huwag mong uulitin. Sabi ko, ang dami mong gasgas. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, wala sir, nagasgas lang ako dun sa yung PX namin. Tapos na-realize niya, sabi ko, Agi, magkwento ka nga sa akin tungkol kay Jesus. Sabi niya, sir, di ba yung impyerno mainit? Sabi ko, oo, mainit yung impyerno. Walang hanggang katapusan yung paghihirap doon. Kaya dapat kilala mo yung Panginoon bago tayo mawala. Nung pumasok tayo bilang sundalo, tinanggal nila yung pagiging sibilyan natin. Ganun din, sabi ko, napakahirap. Kumbaga, ito yung training ground natin, itong mundo na to. Kapag hindi tayo naniwala sa instructor natin, na ang instructor natin is si Jesus Christ, hindi tayo makakatapos kung ano man yung binigay sa atin ng misyon. Kaya dapat yung instruction sa atin, makinig, basahin yung instruction. Kaya nga sabi ko pa sa kanya alam mo ba yung ibig sabihin ng Bible? Basic information before leaving Earth. Nandyan lahat nakalagay. Dapat sinusunod natin yan. Sabi niya, oh sir, binabasa ko naman po yan. Sabi niya pa. Kinabukasan, nagulat na lang ako. Nandun na, patayin na siya. Nasa morgue na eh. Yun na pala yung huling pag-uusap namin. Sabi ko, Lord, ba't napanaginipan ko pa si Agi? Tapos, sinabihan mo pa ako na parang gusto niyang ipakilala sa akin si Agi na pakilala mo siya sa akin. So, hindi ko alam kung nasaan si Agi ngayon. Pero, ang alam ko, nakakilala siya sa Panginoon. Kaya, God be the glory. At lahat ng mga bagay na sinasabi nga kanina ni Brother Red, i-share natin yung gospel. Kasi, kapag nahihiya tayong i-share ito, baka pag dumating tayo dun sa langit, sabi niya, Christian ka, pero hindi mo kilala at hindi mo ko pinakilala sa kaibigan mo. Kaya maraming salamat at magandang gabi sa atin lahat. Praise the Lord. And salamat po, Kuya Marvelous. Nakakatuwa naman yun na siya, nabigyan pa siya ng pagkakataon talaga na, ayun, somehow, may nakapag-remind sa kanya patungkol sa Panginoong Jesus. Yan, kaya yung mga buhay natin, talagang ipagamit natin sa Panginoon hanggat meron pa tayong pagkakataon. Next po, na gustong mag-share ng kanilang takeaway, realization dun sa message po nating na napakinggan. Unmute lang po kayo. Brother Ren. Sister Mila? Yes. Sige po, Ate Mila. Blessed evening po. Blessed evening. I miss you po. Ayun, miss you too. Ayun, naano lang ako dito dahil, diba sabi mo nga kanina, saan ba tayo dinala ng Panginoon na lugar para mag-share? So, naalala ko itong nangyari sa akin. Within this, dalawang pangyayari na pinagsisisihan ko talaga. Dinala ko dito ng Panginoon sa lugar namin. So may may kakilala kami dito. Kasama ko sa isang burol ng kamag-anak. And yun nga, naisip ko na yung pagkakataong yun, pinagsisisihan ko dahil nung nakasama ko sila dun sa burol ng kamag-anak namin. Although
after nung nakasama ko siya nung araw na yon, share ako kasi nagkaroon kami ng service ko yung pinag-share dun sa ano na yon. Pero yung kamag-anak na yon, hindi ko siya nalapitan nung unang araw na pagpunta namin dun sa wake. Then, itong week na ito, nabalitaan ko na namatay na siya. Tapos, ganun din yung isang biyanan naman ng pamangkin ko. Dinala na talaga ako ng Panginoon doon sa bahay nila, pero hindi ako naging sensitive. At yun ibinalita din sa atin na nawala na siya. So napaka sa akin itong topic ngayong gabi kasi dapat talaga maging sensitive tayo sa bawat pagkakataon kung saan tayo na. Yun lang yung na-touch ako sa topic natin ngayon. Salamat, Brother Ren. Yun lang. Karen, wala kang sounds. Wala kang mic. Thank you Kuya Michael, nakamute pala ako. And thank you po Ate Mila for sharing that. May mga pagkakataon talaga na minsan yung ganong pangyayari dadalhin natin eh. Kasi parang dala-dala natin yung pagkamatay ng isang tao na hindi natin na-sharean. Pero ang kagandahan nun, pwede pa tayong bumawi na, Lord, pabawiin mo po ako. Kapag may instruction ka sa akin, makikinig na ako sa iyo, susunod na ako sa iyo, hindi na magiging matigas ang ulo ko. Share ko lang dagdag ko lang, si Ate Mila ay may malaking contribution sa journey ko bilang isang Christian. Nagsilbi din siyang nanay ko sa spiritual. Share ko yung isang medyo nakakatawang testimony nung na-meet ko to si Ate Mila. Okay lang ba Ate Mila? Ayan, si Ate Okay Mila lang. kasi very mahinhin kasi si Ate Mila. Pag umattend ako sa church dati, lagi ako nilalapitan niyan. Hindi pa kami close no, hindi ko pa siya masyadong kilala. Laging sasabihin ni Ate Mila, Ren, kamusta ka na? Ang bait-bait ng boses ni Ate Mila. Yung ganong tono ng boses, sa isip-isip ko, judgmental pa ako, hindi pa ako Christian talaga. Hindi pa malalim na Christian, uma-attend pa lang. Sabi ko, ang bait naman magsalita nito, siguro mangungutang to sa akin. Tapos every time na talagang a-attend ako sa church, lagi niya ako nilalapitan, Ren, kamusta ka na? Hanggang sa isang pag-attend ko, sabi sa akin ni Ate Mila, Ren, after ng service mamaya, kausapin kita. Sabi ko, ay talagang lalaksan niya na yung loob niya. Talagang mangungutang na talaga to sa akin. Susumbong ko to kay Anton. Sabi kong ganun. Yung pala, kaya pala ako kakausapin ni Ate Mila nung time na yon. Papatanggapin pala niya ako sa Panginoon. Siya ang nagpatanggap sa akin sa Panginoon noong 2014. Siya yung nag-lead sa akin sa tinatawag na prayer of acceptance. Ayun. So praise the Lord na wala tayo magamit ni Lord no para maipag-prayer of acceptance yung ating mga kaibigan. Praise the Lord. Salamat po Ate Mila for sharing that. Next po. Good evening, Brother Sige po Ren. Ate Edith. Yes, good evening po sa lahat. So, sa akin yung konting takeaway lang sa Marcos 2, 1 to 12. So, tama yung sabi nga ni Brother Ren kanina, no? Piliin natin yung circle of friends na sasamahan natin. Kasi, madali naman maging kaibigan ng lahat, di ba? Pero ang mahirap doon is, paano ba natin mapapakilala ang Panginoon ng hindi yung sarili natin yung pinapakilala natin, 'di ba? Kasi sometimes mas nag-i-eager tayo na na unahin na pakilala natin yung sarili natin kasi yung ginawa sa atin ng Panginoon, 'di ba? So, dito sa magkakaibigan dito sa kwento dito sa binasa natin sa Mark, no, yung 4 na magkakaibigan. So, ang maganda lang sa kanila kasi is yung pananampalataya nila sa Panginoon na pagagalingin yung kaibigan nila. Kung bakit dinala nila doon sa bahay na yon. So, tayo bilang tao, paano ba natin dinadala yung mga kapwa natin, yung mga bago pa lang natin kakilala,
na maipasok din natin sa bahay ng Panginoon. Diba? Kasi napaka-importante po na ma-invite talaga natin sila at makarinig sila doon ng mga patotoo ng mga taong nasa loob kung paano rin po naging mabuti ang Panginoon sa kanila. Katulad din po ng pagpapagaling dito sa kaibigan nila, 'di ba? Kung paano siya pinagaling ng Panginoon, yung paralyzed man na 'to, na sa kanyang pag-uwi, bitbit niya yung kagalingan na pwedeng makita sa kanya ng ibang tao. Kasi yun yung purpose nila, na makita ng iba kung paano naging mabuti sa kanila ang Panginoon at kung paano kumilos sa kanya si Lord dahil doon sa pananampalataya niya na pagagalingin siya. Then doon kay Zach at saka kay Josh, 'di ba? Totoo po 'yun. Sometimes hindi tayo nagiging aware sa pinapagawa sa atin ng Panginoon, 'di ba? Marami po, everyday may pinapagawa sa atin ng Panginoon. Nasa simple nga minsan na na eto, siyempre ano na tayo sa social media. Minsan magugulat na lang tayo, 'di ba, may i-reach out tayong tao na without hindi natin alam bakit mo nga ba siya kinamusta, 'di ba? Sometimes meron ng pinapagawa sa atin ng Panginoon, pero minsan nagiging hindrance natin na kaya ko bang mag-share? Kaya ko ba siyang sharean? Makikinig ba siya sa akin? 'Di ba gano'n tayo minsan, eh. Pero dapat tayo na bilang mga nakakakilala na sa Panginoon, bilang may relasyon na tayo sa Panginoon, 'wag tayong matakot, sundin man niya yung sinasabi natin o hindi, ang importante na sharean natin siya. 'Di po ba? Yun yung pinakaimportante, eh. Kasi, um, ang tinitignan dun ng Panginoon is kung papaano natin siya susundin, kung papaano susunod yung anak niya na inutusan niya para para din i i-reach out yung tao na yun. So, sabi nga, palagi tayong maging intentional sa mga bagay-bagay. Maging vigilant tayo sa mga pinapagawa sa atin ng Panginoon, 'di ba? Huwag tayong magbulag-bulagan, huwag tayong magbingi-bingihan. Gawin natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon kasi sometimes nandiyan lang sa tabi natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, eh, pero iniiwasan pa natin. So, yun po, maging ano lang po tayo 'no, katulad nung nangyari sa tsaka kay Josh na 'wag sana tayong umabot dun sa gano'n na yung kaibigan natin is malalaman natin na bigla na lang mawawala, na hindi natin alam kung saan nakarating, kung saan siya napunta, dahil hindi natin siya na-sharean. Yun po. Salamat po. Praise God. Tama po yun ano, huwag daw tayong magbingi-bingihan at huwag magbulag-bulagan. May mga pagkakataon, may ganyan tayong ugali, nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. Kung bulagin talaga tayo ng Panginoon, kung bingihin talaga tayo ng Panginoon, mapalad tayo. Tayo ay may nakakakita, nakakarinig physically and spiritually. Kaya yun, gamitin natin yung mga senses na meron tayo para mas maging sensitive sa kung ano yung ipinapagawa ng Panginoon sa atin. May mga pagkakataon nga kapag ako may old friend na napaginipan ko bigla, tapos hindi ko na friend sa Facebook, talagang hahanapin ko yung kaibigan na yun sa Facebook kasi iniisip ko na ay baka may gustong ipagawa si Lord, baka yung kaibigan ko na paginipan ko baka mamamatay na yon. Pero hindi ko naman sinasabi yan sa mga kaibigan ko na uy napaginipan kita baka mamamatay ka na. Ayan, nagtatry ako na mag-reach out, somehow mag-send ng mga verses para kahit papaano alam mong may nagawa ka na kalooban ng Panginoon sa taong yun. And also kapag may mga prayer request sa mga GCs na meron po tayo, 'di ba? Mabigat sa kalooban, may nag-send ng prayer request tapos hindi ka man lang nakapag-pray ng konting minuto para dun sa prayer request. Tapos mababalitaan mo yung taong ito, yung taong 'yan, biglang binawian ng buhay. Hindi mo man lang naipagamit kay Lord yung buhay mo sa paraang yun. Hindi mo man lang na-mention yung pangalan ng tao na ipagpe-pray kay Jesus Christ. Kasi when we are praying for someone, yung pangalan nila parang inilalapit natin sa harapan ni Jesus Christ. So pag may mga prayer requests, grab the opportunity to be an intercessor, to be a prayer warrior. Ipag-pray natin kapag may mga prayer requests, may mga umaasa sa prayer po ng bawat isa sa atin. Praise the Lord. Ayan, salamat po sa Panginoon. Next po, may gusto po mag-share? Hello, Bro Ren. Sino po sila? Bro Leo po. Brother Leo. Sige po. Malinaw po ba? Apo, malinaw po. Blessed evening po mga kapatid. Yung ano lang, syempre,
nakarelate lang ako dun sa shinare mong video at saka yung tinestify mo na nangyari sa ka-workmate mo, ano. Kasi last year meron akong kaibigan, sobrang kadikit na siya. Actually, in charge ko siya. Kabayan natin siya. Tapos, lagi kami nagbibiruan araw-araw, pero nararamdaman ko yung paghipo ng Panginoon, ng Holy Spirit na mag-share ako sa kanya ng Word of God. Kasi yung mga biro niya, laging green jokes eh. So, bilang Christian, minsan ay gusto nating umiwas sa mga ganong usapan. Pero gusto kong may desire ako na i-share sa kanya yung Word of God. Tapos nag-day off lang siya. November yun, bago mag-undas, ganun. Nag-day off lang siya. Nagulat kami sa balita na nag-basketball, bumagsak, nahilo. Tapos wala na siya, dead on arrival siya sa hospital. Alam mo, hanggang ngayon hindi ako makaiyak dun sa kaibigan ko na yun. Kasi ang dami naming pinag-uusapan about dun sa nag-loan siya eh. Napuno niya yung bahay niya ng magbubuting bagay para sa mga anak niya at pamilya niya. Tapos ang huling naalala kong usapan namin, diyan ako magpapahinga sa bahay ko na yan. Tapos, oo nga, dun nga, inuwi siya dun din sa bahay na yun. Kumbaga, hanggang ngayon hindi ako makaiyak, yung trauma, yung sakit. Higit sa lahat ng pagkawala ng kaibigan, syempre yung may pinapagawa nga ang Panginoon, tapos hindi mo nagawa. May discernment tayo eh, nararamdaman natin yung kagustuhan ng Holy Spirit eh. Kasi yun din ang kalooban ng Panginoon. Hanggang ngayon, minsan hindi ko masabi yung pangalan ng kabayan natin na yun, kung iniingatan man siya ng Panginoon ngayon. Kasi ang daming pagkakataon na maaring ma-share ko sa kanya yung kabutihan ng Diyos, yung pag-iingat ng Diyos, yung testimony ng Diyos sa buhay ko. Kung hindi ko man ma-share yung buong gospel, ma-share ko yung kabutihan ng Diyos, kung paano ako tinawag ng Diyos, kung paano hinipo ng Diyos yung puso ko, gano'n yung buhay ko. Yun lang bro, kung may hadlang man, kagaya nga nung pag-aaral natin ng word kanina, na ipakita yung kabutihan ng magkakaibigan sa kabila ng hadlang, nagtutulong-tulong sila. Yung faith nila yung nagligtas dun sa kaibigan nila, diba? Yun lang bro Ren, salamat dun sa shinare mong video, yun, yung paalala, no? Saka hindi siguro aksidente na narinig ko yung testimony mo, at saka hindi aksidente na pakinggan ko yung shinare mo na video. Yun lamang po mga kapatid, at glory to God po. Praise the Lord. And salamat po sa pag-share, no? So, parang marami pala sa atin nakaka-relate sa ganung bagay. Parang feeling natin may mga dugo sa kamay natin. Kasi may mga tao na alam natin na dapat nating sharean pero hindi natin na-sharean. Tapos nakita natin, na-witness natin yung kanilang kamatayan or yung kanilang death. Pero si Lord, naniniwala ko, ayaw niya na ang kanyang mga anak, mga mananampalataya niya ay mabuhay sa condemnation. Kasi condemnation is not from the Lord. Tayo, buhay pa tayo. Ibig sabihin, binibigyan pa tayo ng opportunity ni Lord na, sige, hindi mo nagawa yung pina-assignment ko sa'yo, pero naniniwala ako, makakabawi ka. Makakabawi tayo. So, this message is a wake-up call sa bawat isa sa atin. Lalo sa atin na minsan na alam natin na nagkaroon ng dugo sa ating mga kamay. Hindi man tayo yung pumatay sa kanila, pero yung the fact na hindi natin i-share yung word of God sa kanila boldly, yan, parang ganun yung naging kalagayan natin. Pero yung kapayapaan ng Panginoon, kalayaan na nanggagaling sa Panginoon, comfort and yakap na nanggagaling sa Panginoon, yung tanggapin po natin. Condemnation is not from the Lord. Ang ganda rin nung na-share ni Kuya Leo, no, naiiyak ako kanina kasi may binanggit siya doon na itong lalaki,
if I'm not mistaken, tatay siya. Naglagay siya ng mga magagandang gamit. Pinuno niya yung bahay nila ng magagandang gamit para dun siya magpapahinga, no? May naalala siguro kayong parable patungkol dyan. Magandang punuin yung bahay natin ng mga magagandang gamit na masarap sa paningin, comforting sa mga mata. Pero pinakamasarap na pumuno sa loob ng tahanan po natin ay walang iba pa rin kundi ang ating Panginoong Yesus. Di bali ng minimalist ang bahay basta nandun si Jesus Christ. Di bali ng banig lang ang bahay, papag lang yung nasa loob ng bahay. Pero kung nandun si Jesus Christ, yun yung pinakamagandang, pinaka-komportableng bahay sa lahat. Yan. Salamat po, Kuya Leo, sa pag-share ng inyo pong testimony. Meron pa po, last na lang po. Ako kuya rin. Sige, Kuya Michael. Tapos gusto kong marinig si Sister April after mo. Sige. Sige, bibilisan Mag-prepare ko. siya. Sige, Kuya O, Michael. sa akin din, yung may experience din akong ganyan. Una, yung lolo ko noong year 2022. So, talagang nagpunta kami sa province kasi talagang alam namin na ano na siya. 3 months na siyang bedridden. So, yun. Di ko rin nagampanan yung yung pag-share kasi siguro dahil din sa takot din nung time na yon. Di ko alam ba't ako natatakot or kung ano man. And then yun nga after ng 2 weeks yun na namatay nga siya. So yun hindi rin talaga ako noon hindi rin ako mapakali noon, talagang hindi ko tawag kay Lord. Then nung 2023 ganun din nangyari sa tito ko. Hindi rin ako nakapag-share kasi iniisip ko na hindi pa naman siya mawawala ganun. Tapos nalaman ko na lang after nung pagdalaw namin, mga 1 week, yun kinuha na wala na din siya. So yun yung pangalawang pagkakataon ko na makapag-share sa family ko. Tapos kaya yun, simula nung mga araw na yun talagang sinabi ko, Lord, kahit sino po, basta po makaramdam po ako ng pagbabago, Lord, gagampanan ko ito, Panginoon, sabi ko. And then sabi ko talagang magpa-practice ako paano mag-share, hindi na po matatakot, magpe-pray ako, gamitin mo ako, Lord. So yun yung mga prayer ko nung time na yun. Kaya ito sa amin sa church sa Hayo, talagang yung Sabado talagang pinipilit ko makapunta. Makabawi man dun sa nangyari nga nung dun nga po, sa hindi ako nakapag-share sa aking mga kapamilya. So ayun, kaya sabi ko kay Lord, kahit pagapang ko to gagawin, kahit nakadapa to, Lord, share ako. Ayun po, yun lang, Kuya. Praise God. Ayan, salamat po sa pag-share, Kuya Mike, no? Ayan, nakaka-bless to si Kuya Mike, kahit katatayan, talagang kasama namin yan sa paghayo every Saturday, and nakaka-bless kasi si Kuya Mike, malaki siyang lalaki, tapos talagang tatuan niyan si Kuya Mike, pero wala siyang mga what ifs sa paghayo, talagang ginagampanan niya lang kung ano yung dapat gawin bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon. So, dapat maging ganun din tayo bilang Christian. Itong mga apat na magkakaibigan, hindi nila sinabing, tsaka na lang natin dalhin itong kaibigan natin na paralytic. Kapag maluwag-luwag na, balita ko kasi siksikan doon sa kinaroroonan ni Jesus. Sa susunod na araw na lang, next week na lang. Wala silang ganon. Talagang kahit siksikan yan, gagawa tayo ng paraan para tong kaibigan natin, madala natin kay Jesus Christ. Hindi sila nagpatumpik-tumpik, talagang ginrab nila yung opportunity nung nalaman nila na si Jesus Christ ay nasa ganitong lugar. Kaya ganun, nawag maging ganun din tayo, no? Wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Wag na nating isipin na next week ko na lang to share-sharean. Sa susunod na buwan ko na lang to share-sharean kasi baka maging huli na yung lahat para sa atin. Yan. Ate April, anong Go oras po. dyan? Buti naka-attend ka. Praise the Lord. Hindi kasi may time change dito, right? So I can wake up at 5 a.m. Usually 4 a.m. kasi. So hindi ko kinakaya yung 4 a.m. So 5 a.m. kaya naman. And salamat salamat sa study natin ngayon kasi nakaka-encourage lahat ng shinare ng lahat ng tao dito sa group na to. Kasi feeling ko talaga God is speaking na parang, kasi kagabi din nagpunta kami parang may life group kami sa church.
Parang ganyan din yung topic, yung parang, ay Lord, may sinasabi po ata kayo sa akin. Parang how to share your faith, right? Tapos, ang nakalagay dito, don't hold back from trusting Jesus. Kasi minsan we trust ourselves, right? Na parang, "Ay, nakakahiya, ang awkward, I don't know how to do that. Paano ko i-share sa tatay ko, sa nanay ko?" Like, or like sa mga kaibigan ko, ayoko makita nilang hindi ako cool, ganun, di ba? Yung parang sinasabi nga, oo nga no, the gospel is pure. Pure siya na parang, oo nga, i-share mo lang naman kung gaano kabuti ang Panginoon sa'yo, di ba? So parang wake up call siya sa akin na don't overthink. Kasi feeling ko minsan nag-overthink, ay ano bang sasabihin ko, tama naman si Kuya Michael na be prepared on how to share. Know your word, know the gospel, pero at the end of the day, yung connection mo din talaga sa tao. Pero at the end of the day, parang nagpa-plant ka lang ng seed, right? And the Lord would water it. Siya yun eh. Huwag mong ibigay yung onus sa'yo na ikaw magsisave dun sa tao kasi hindi ikaw yun. Jesus Christ would, right? So, magpa-plant ka lang ng seed here and there. So, ngayon parang, oh my gosh, parang feeling ko kailangan ko mag-share sa mga tao sa buhay ko, like sa tatay ko. Like, I don't know how that look like. So, hopefully, ma-share ko. And yun nga, tsaka ang na-realize ko sa sharing is parang listen to the nudging of the Holy Spirit. Parang oo nga. Yung minsan kapag may sinabi, oy, manaisip mo tong taong to, makinig ka na kay God ba to galing. And then pag naano mo, okay, go, like i-text mo or encourage mo, di ba? To listen and do it. Hindi lang pwedeng listen di ba? Kasi nakakatakot yung mga sinare niyo, yung parang namatay sila. Oh my gosh. Yung parang, Lord, thank you. Hindi, wala naman ako na-experience na ganun. Pero it's good to hear that na, oo, tama. Kailangan. Sana bold din ako kagaya ni Kuya Marvelous, ni Kuya Ren. Like, alam mo yun, like, pag-pray niya ako na maging bold ako sa sharing ng faith ko. Kasi nasa ibang kultura ako na hindi siya, sa work, hindi dapat yun. Yung parang that's frowned upon, like that's, hindi ka pwedeng mag-share kasi that's religion. Right? So anyways, so thank you for the encouragement and hopefully ma-encourage tayo na i-share ang gospel and ang faith natin sa ibang tao. Praise the Lord. Salamat Ate April and good morning dyan sa Canada. Actually, nandyan din ang asawa ni Ate Lot. Ganda ng shinare ni Ate April, do not just listen, do it. 'Di ba pinapaalalahanan din tayo ng Book of James, huwag maging tagapakinig lang, kundi maging tagatupad ng salita ng Diyos. Masarap makinig, pero dapat sa heart natin merong application. Like for example, tong gabing ito, pwede nating sabihin, ang ganda ng message, nakaka-encourage. Pero dapat meron sa heart natin na I will apply that. Kailangan lalapatan ko ng aksyon yung napakinggan ko na word of God. And also, reminder din nga sa atin, ang duty natin, lagi ko itong binabanggit sa hayo, magtanim ng word of God. Yung pagbabago ng buhay ng taong sinera natin, role yan ng Holy Spirit. Huwag nating agawan ng role ang Diyos. Ayan, hindi natin kayang baguhin ang tao. Pero ang kaya natin is mag-share ng salita ng Diyos. So, patuloy lang sa pagtatanim, patuloy lang sa pagdadala ng ating mga kaibigan sa paanan ng ating Panginoong Yesus upang makita sa atin yung buhay na talagang tayo ay mga tunay na kaibigang Kristiyano. Salamat po sa ating Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Let's close our eyes and bow down our heads. Dadalangin tayo sa ating Panginoon patungkol dun sa message na ating napakinggan. Kung meron kang personal prayer patungkol dun sa message, sige, lapit mo sa Panginoon. Kahit konting saglit lang. Say your prayers to the Lord. Nakikinig siya. Saan man tayo naroroon, rinig na rinig ng Panginoon yung prayer natin. Gamitin mo yung bibig mo, ipahayag. Gamit ng bibig mo yung prayer mo. Para may kasamang declaration talaga ng pananampalataya. Lord, use me. Lord, send me. Gamitin mo, Lord, ang buhay ng bawat isa sa amin. Meron mang mga balakid, Panginoon, babakbakin namin para lang mailapit sa'yo yung mga hindi lang kaibigan, Lord,
mga mahal po namin sa buhay. Because family is our first ministry. Hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised, O Lord. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa pasasalamat, kadakilaan, pagpupuri at pagsamba. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, Lord, nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat muli sa gabi po na ito, niremind mo po kami kung gaanong kahalaga na kami po ay nagdadala ng mga mahal po namin sa buhay, ng mga kaibigan po namin sa paanan mo. Mga taong nangangailangan ng kagalingan, mga taong nangangailangan ng comfort from you, mga taong nangangailangan ng kapayapaan na nanggagaling sa iyo, mga taong nangangailangan ng kaligtasan na matatagpuan lang sa iyo. Lord, gamitin mo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Minsan, meron kaming kahinaan ng loob. Pero alam po namin, normal yun. Kasi pag mahina yung loob namin, mas opportunity yon para dumepende kami sa iyo at magtiwala kami sa iyo, Panginoon, na ikaw yung magpapalakas ng loob namin, ikaw yung mag-i-equip sa amin, Panginoon. Ikaw yung magbibigay ng wisdom, knowledge, ikaw yung magbibigay ng boldness and authority, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin para buksan po namin ang aming mga bibig at ipakilala yung pinakamagandang pangalan sa lahat. At ito ay ang pangalang Jesus. Kung saan sa pangalan mo nandun yung lahat ng mabubuting bagay na kailangan po namin. Lord, sa mga naririto po sa Bible Study Bites Online na may mga dala-dala pang burden, condemnation, dahil guilty po kami, Lord, na may mga dugo sa aming mga spiritual na kamay. Lord, sa oras na ito, palayain mo po kami sa anumang bigatin, sa anumang condemnation. Hindi po ito galing sa iyo. Yung mga kamay po namin, linisin mo po, Panginoon, sa oras na ito. At mula ngayon, magiging sensitibo na po kami, Panginoon, sa pag-aakay mo, sa instructions mo, sa mga gusto mong ipagawa sa amin. Hahakbang na po kami, Panginoon, pag may ipinapagawa ka. Basta sa bawat paghakbang, Lord, dapat kasama ka po namin, ha? Ayaw po namin ng kami lang. Hindi po namin kaya. We cannot do it alone. Kailangan ka po namin, Lord, sa bawat paghakbang po namin. Kaya samahan mo po kami every time na ibinabandera po namin ang pangalan mo sa aming mga kaibigan, sa aming mga mahal sa buhay. I-bless mo po, Panginoon, lahat ng nandito sa Bible Study Bites Online. And also, Lord, lumalapit din po kami sa iyo, nagsusumamo, naglalambing sa mga prayer request ng amin pong mga kapatid, Panginoon. Para kay Chloe na nagsasuffer sa mga complications sa hyperthyroidism, Panginoon. Lord, ikaw po yung nakakaalam ng kaniyang kalagayan sa mga araw po na ito. Ang dalangin po namin, Panginoon, na alalahanin mo po siya saan man siya naroroon, Panginoon. Bigyan mo siya ng kalakasan na nanggagaling po sa iyo, yakap, comfort na nanggagaling sa iyo. Hipuin mo po ang kaniyang katawan mula ulo hanggang paanan, Panginoon. I-provide mo rin po yung mga needs nila, hindi lang sa physical, kundi rin sa financial, Panginoon. Ikaw yung mag-provide ng mga gastusin po nila. Mga gamot na kanyang iniinom, mga doktor na nag-a-assist sa kanya, give them wisdom and knowledge. Yung mga gamot na tinitake, magamit ito bilang instrumento para mas mapabuti yung kaniyang kalagayan. And Lord, comfort
para sa kanyang mahal sa buhay. Kiniklaim po namin, Panginoon, na yung kagalingan ay tatanggapin po niya. Ganon din kay Ate Rosalita na may organ prolapse, Panginoon. Anumang mga parte ng katawan niya, organs na hindi na tama yung posisyon, Panginoon. Ikaw yung mag-ayos. Kaya mong ayusin yun, Panginoon, gaano man ka-complex yung aming pangangatawan because you are our designer, Panginoon. Ikaw yung nagdisenyo sa aming katawan, kaya kaya mo pong ayusin anumang mga malfunctions sa aming pangangatawan. Lord, i-provide mo rin po lahat ng needs ni na Ate Rosalita at mahigpit na yakap din po igawad mo sa kanilang buong pamilya. Ganon din, Panginoon, sa pamangkin ni Sister Mila, kay Janessa, Panginoon, na may cancer sa dugo. Lord, itong sakit na to, very impossible sa science and technology na meron kami. Medicine na meron kami, pero sa iyo, Lord, walang imposible. Healing, deliverance, salvation, igawad mo po kay Janessa at sa kanyang buong pamilya. Ganon din kay Ate Edita na may autoimmune disease na kaibigan ni Sister Lot. Panginoon, kagalingan din po igawad mo sa kanyang pangangatawan mula ulunan hanggang talampakan. I-provide mo po lahat ng needs nila, physically, emotionally, mentally, financially, higit sa lahat, Lord, spiritual. Ito yung mga panahon kung saan yung mga taong ito, si Chloe, Rosalita, Janessa, Edita, ay higit na sumampalataya sa aming Panginoong Jesus. Kung paano mong pinagaling yung paralytic guy, paralytic man, kaya mo ring pagalingin ang mga tao po na ito dahil binibitbit po namin sila sa harapan mo through prayer. Maraming pong salamat, Panginoon, sa privilege na maipag-pray po namin ang mga tao po na ito. Pero hindi po yung will namin na makapangyari, kundi let your will be done sa kanilang mga buhay. At alam po namin laging maganda yung will mo para sa kanila. Maraming pong salamat. Patuloy na pagpapala. Igawad mo sa lahat ng nandito sa Bible Study Bites Online, sa aming mga pamilya. Lagi mo po kaming i-comfort, Lord, at palakasin sa araw-araw. Maraming pong salamat. Maging channel of blessing kami sa lahat ng mga tao na nakakasalamuha po namin saan man kami naroroon. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence that you deserve. In Jesus' mighty name, and all say, Amen. Praise the Lord. Ayan, konting announcement lang po tayo, no? Pwede nyo po bang i-open yung inyong mga camera? Tayo po ay magpi-picture taking, patuloy po yung ating Bible Study Bites Online every Thursday, 7 p.m. Ipag-invite po natin yung gawain ng ating Panginoon para mas marami pa po yung makapakinig ng salita po ng ating ng Diyos. Devotion po natin, wag po nating pababayaan, wag po nating kalilimutan para masigit pa po tayong lumalim sa relationship po natin sa ating Panginoon. And this session is recorded, kaya pwede po kayo mag-send ng mga takeaways po ninyo sa ating comment section. Pwede nyo ring i-repost, i-share sa inyong mga wall para maraming maabot ng Word of God. Sige po, open po tayo ng camera po natin kung kaya po. Praise God, family ni ni Eunice. Hi, Novi! Praise God. Sige po, may habol pa po. Sige po, ngiting tagumpay. 1, 2, 3. Wait lang po ha. Yan, okay na po. God bless po sa ating lahat. Good night, good morning sa mga nasa ibang bansa. Ay, pagpalain po tayo ng Panginoon. Thank you. God bless po sa ating lahat. God bless. Bye-bye. God bless, brothers and sisters. God bless po.